Please don't disconnect the manger, the cross, and the crown. This is a whole story. Ito po ay buong istorya. Hindi pwede na putol-putulin. Dahil hindi po yun tama at hindi mabubuo. Bali, ibinigay sa akin ng Panginoon maybe one of the reasons dahil dito sa mga controversies sa Christian circles sa ating kapanahunan ngayon. Marahil ang iba ay hindi aware nito. Ito po minsan parang gabuhok lang na pagkakaiba. Pero kung suriin po natin, ay talagang ang isa ay totoo, ang isa ay hindi. Ang isa ay pandaraya ng Diablo at ang isa ay ang katotohanan na dapat kong paniwalaan at dapat kong paniwalaan. Ang una po dito ang tinatawag Lordship Salvation. Ang isang tao, para siya ay talagang tunay na maligtas, hindi lang na kailangang manampalataya siya kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, kundi kailangang magpasakop siya kay Jesus Christ bilang Panginoon ng kanyang buhay. So, bagamat yan ay mula sa critics, at ito ay bali pinag-aaway-awayan ng mga magagaling na mga tao, matatalinong mga tao, and I believe ginamit din ng ng Diyos ang mga taong ito in some degree. Ang pangalawa ay ang easy believism or easy receivism. Ito naman ay sa pamagitan kung tatanggapin mo o sasampalatayanan mo si Jesus bilang tagapagligtas, kahit hindi ka mag-commit para ka magbago, okay na yon para ka maligtas. Okay? Ang ibig sabihin yan, tanggapin mo lang si Kristo bilang tagapagligtas mo, then kahit na hindi mo isuko ang iyong buhay sa Kanya, okay na yon, ligtas ka na. So itong dalawang parang nag-uumpugan na theological na pananaw hanggang sa ating kasalukuyang panahon, nandito po yan. In fact, may isang pastor na nag-publish siya, nag-post siya doon at tinitira niya ang iba na sabi niya, ito, mali ang Ibanghilyo dahil naniniwala sila na kailangang magpasakop sa Panginoon, hindi lang na maniwala, kundi magpasakop sa Panginoon, mag-commit sa Panginoon para maligtas. At so may mga tiningnan po ako na mga tao, mga sa quotations po nila, quotations ng mga nagkukontra sa Lordship Salvation. Si Charles Ryrie, a theologian ito at author, sabi niya, ang kaligtasan ay hindi resulta ng trabaho ng Diyos o trabaho ng tao. Ito ay kaloob ng Diyos sa lahat na nanampalataya kay Jesus. Tama. Tama. Okay, tama tayo dyan. Hindi na kailangan ang commitment. Ang word na commitment ay desisyon na magpasakop. Sa kay Jesus Christ, to Christ Lordship Salvation, only faith. Tama. Oh, medyo nag-alangan kayo. Mamaya, liliwanagin natin yan, ha? Hindi mo kailangan, meaning, Panginoon, iligtas mo ako, bigyan mo ako ng life insurance, pero Panginoon, okay lang sa akin, pabayaan mo ako dahil okay lang sa akin ang buhay na ito. Pwede? Pwede? Hindi, medyo hindi. Okay? So sabi naman ni Zane Hodges, theologian ito, at writer-author po siya ng aklat Absolutely Free. Sabi ni Zane Hodges, ang katuruan na ang kaligtasan kinakailangang magpasakop o sumuko sa pagiging Panginoon ng Panginoong Jesucristo, ni Kristo, ay hindi pakaunawa ng Ebanghelyo at kung paano ang tao ay maligtas. Meaning,
Kung nagturo ka na ang kaligtasan, kinakailangan pang ipasakop mo ang iyong buhay dito sa Panginoon, then hindi na yun tama na ebanghelyo. Totoo, mali. Hindi kailangan magpasakop. Hindi kailangan mag-surrender. Totoo? Hindi. Nag-aalangan kayo. Walang nasa middle dito. Ha? Ito naman si Dave Hunt. Sabi ni Dave Hunt, author po siya ng Seduction of Christianity. Ang ebanghelyo ay patungkol sa pagtanggap sa regalo ni Kristo na buhay na walang katapusan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At hindi patungkol sa pagpapasakop ng buhay kay Kristo sa buong pag-surrender. Totoo, hindi? Reserve lang ninyo ang answer ninyo. Mamaya linawin natin yan. Ito naman ang quotation ng mga kumukontra doon sa easy believism and easy receivism. Ito ang quotation. Si John MacArthur. Sabi ni MacArthur, ang ideya ng isang tao pwede makagawa ng pang-ibabaw sa bibig na pagsasabi na siya ay nanampalataya. Subalit nagpapatuloy siyang hindi nagbabago, ito ay hindi ebanghelyo. Ang ebanghelyo nangangailangan ng radikal na transformasyon ng puso, pagtalikod sa kasalanan at kalooban, bukang loob na susunod kay Kristo bilang Panginoon. John MacArthur yan. Wala yan ng sobra o binawas tayo. Ito naman si R.C. Sproul. Si R.C. Sproul, theologian, founder ng Legionnaire Ministries. Sabi ni Sproul, ang manampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas, pero hindi Panginoon, ay kontradiksyon. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang yung nananampalataya kay Kristo para sa kaligtasan, kundi siya rin ay nagpasakop sa Kanya sa lahat na area ng kanyang buhay. Ito naman si A.W. Tozer. Sabi niya, ang kaligtasan ay hindi transaksyon na makakuha tayo para tayo ay palaging buhay, to keep living as we are, sa gusto natin. Kundi ang biglaang pagbabago or pakikipagpalitan ng buhay natin sa buhay ng Panginoon. A radical exchange where we exchange our lives for His. Easy believism, galing yan sa inyo word. Easy believism makes salvation a mere formality rather than the profound spiritual transformation it is meant to be. Ang easy believism daw ay ginagawa ang kaligtasan na parang formalidad lang, parang kinumbinsi ka na bumili ng produkto. Ayun, parang ganon. Sa halip na ito ay profound, meaning malaki at kagilagilalas na spiritual na pagbabago na yun naman talaga ang pinapakahulugan nito. So, bakit ganito? Yan ang tanong ngayon. Bakit ganito ito? I believe ang dahilan ay ito. Ang ugat ng kontrobersiyang ito ay dahil dinisconnect ang persona ng Panginoong Jesucristo sa kanyang papel at karapatan sa ating buhay. Ang Panginoon ba, ang papel lang na gagampanan niya sa ating buhay ay tagapagligtas? Tagapagligtas lang siya? Wala ba siyang karapatan na maghari sa ating buhay? Wala. Wala ba siyang karapatan na maging Panginoon ng ating buhay? Wala. Yan ang problema eh. Dinisconnect nila, ito tagapagligtas lang ito. Maligtas ka. Basta
tanggapin mo siya na tagapagligtas mo. Kung hindi ka magpapasakop sa iyong buhay, ay wala namang problema yon. Pasok ka pa rin sa langit. Pwede ba yon? Balang araw, pagharap mo sa iya, siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pero dahil hindi ka nagpasakop sa Kanya, wala namang problema. Pasok ka pa rin sa langit. Tama ba yon? Makinig kayo ng maigi, dahil very, very important po ito. Kung hindi lang ito patungkol sa eternidad, kung hindi lang po ito patungkol sa kaluluwa ng tao, hindi po ako magpupumilit na ipaliwanag ito. Pero dahil it will determine life and death sa buhay ng isang tao, mahalaga po na maliwanagan po natin ito. Totoo ba ito? Ang Panginoon ay tagapagligtas ngayon. Bukas, pwede mo siyang maging Panginoon kung gusto mo, at pwede mo naman siya maging hari kung gusto mo. Pwede ba yon? Okay, Panginoon, iligtas mo po ako, pero ayaw kitang kilalahin na Panginoon. Iligtas mo ako, Panginoon, pero hindi ako magpapasakop sa iyo. Nakarinig kayo ng salitang amnesty? Sino bang binibigyan ng amnesty? Halimbawa, ang itong mga komunista, mga NPA, na gustong magsuko sa gobyerno. Sasabihin nila, bigyan mo kami ng amnesty. Pero hindi namin isusuko ang aming baril. Pwede ba yon? Bigyan mo kami ng amnesty. Pero, makikipaglaban pa rin kami sa'yo. Pwede ba yon? Pwede ba sabihin natin yan sa Panginoon? Panginoon, iligtas mo ako. Patawarin mo ako. Burahin mo sa record mo ang kasalanan ko. Pero, hindi ko isusuko ang kasalanan ko sa iyo. Pwede? Yan ang problema ng easy recidivism. Yan ang problema ng easy believism. And I tell you mga kapatid, lumalaga na po ito. Ang kinakalaban pa, yung naniniwala na hindi pwede i-disconnect ang manger, the birth of Christ, the cross, and the crown. Isang istorya po yan. Hindi yan na ang gusto mo lang isang segment ng story. Hindi pwede na ito lang ang gusto ko, the segment of the story, Savior lang si Jesus Christ ng buhay ko. Ayaw ko ng istorya na balang araw maghahari siya sa buhay ko. Gusto ko lang iligtas niya ako. Pwede ba yon? Ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na nagkatawang tao, hindi lang po ang layunin niya para iligtas tayo. In fact, mayroong tinatawag ultimate at penultimate. Kung ang pinaka-ultimate na layunin ng Panginoon ay iligtas ang lahat ng tao dahil napakahalaga ng tao. Precious. Nasabi pa nga ng salita ng Diyos, what does it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Dahil napakahalaga ng kaluluwa ng tao, then, sabi ng Panginoon, walang maiiwan, walang mawawala dyan. Lahat yan hahanapin ko. Lahat yan ay ililigtas ko. Totoo ba yon? Kahit na hindi sila magpasakop sa akin, kahit na hindi nila ako luwalatiin, kahit na doon sa langit, hindi ako ang kanilang kayamanan, ililigtas ko pa rin sila. Pwede? No way. Mga kapatid, we have to be very serious about this. So, titingnan natin ang mga verses na yan. Sige, basahin natin. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Okay, isa-isa natin. Bakit binanggit si David? Bayan ni David. Isang tagapagligtas, si Jesus Christ yun, tagapagligtas. Ano ang ibig sabihin ng salitang Kristo? Kristo ang pinahiran ng Diyos. Pinahiran ng Diyos na hari. Pinahiran ng Diyos na magliligtas sa kanila sa pagkaalipin. Ito ang Kristo.
Bakit tinawag ito Panginoon, the Lord, the Jehovah of the Old Testament? Bakit? Dahil siya ang Creator, siya ang Redeemer, at siya rin ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Iyan. Okay? So tinatawag siya David. Tinatawag siya tagapagligtas. Tandaan po ninyo, ang nagsasalita po dito ay anghel. At sinasabihan ang mga pastor ng karnero na nandoon sa gitna ng damuhan at nagbabantay sa kanilang mga karnero. Kaya nga sabi ko sa inyo, imposible na December 25, ipinanganak si Jesus Christ. Hindi pwede na nasa labas ang mga karnero at ang mga pastor ng karnero. Pangalawa, tingnan nyo itong verse, Matthew chapter 1, verse 1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Tanong, si Jesus Christ ba ay literal na anak ni David? O ninuno lang niya si David sa pagka-tao? Sino bang nauna? Si David o si Abraham? Si Abraham. Bakit nauna dyan si David? Ipinapakilala dito sa book of Matthew na itong dumating na ipinanganak na ang tinatawag sa anak ni David, ito siya ay hari. Hari ng mga hari at siya lang ang may karapatan na umupo sa trono ni David. Hari nga siya. Then itong sumunod, at sinabi sa kanya ng anghel muli, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan. So, tao. Naging tao kasi si Jesus Christ, maglilihi, ipinanganak. That is the birthday. At manganganak ng isang lalaki. Okay? At tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Ano bang ibig sabihin ng Jesus? Tagapagligtas sa kasalanan. Okay? Next. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Tandaan po ninyo, ang setting na ito ay kinausap ng anghel si Mary. At sinasabihan siya ibinabalita sa kanya ang sinabi ng Panginoon. Itong ipapanganak mo ay lalaki. At itong ipapanganak mo, ito ang pangalan, Jesus, tagapagligtas. Meaning, ipinanganak, that's the manger, and then, siya ay Jesus, babayaran ang ating kasalanan, that's the cross, and then, siya ay uupo sa trono ni David. Siya ay hari. So, Savior, the Son, isinilang, Savior, and then, hari. Okay. The Lord God will give him the throne of his father David. Revelation chapter 6 verse 15. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami iyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Now, ano ang setting na yan? Ito ay darating panahon. Ito ang panahon na ang lahat ng mga tao na hindi nagpasakop sa Panginoong Jesucristo, haharap po sila sa Panginoon. Dahil takot na takot sila, sasabihan nila ang mga bato, sasabihan nila ang mga bundok, tabunan mo na lang kami. Dahil hindi namin kayang tingnan ang nakaupo. Sino yung nakaupo sa trono? Kordero. Sino ang kordero? The Lamb. Si Jesus Christ. When you speak of Lamb, it speaks about the cross.
Tama? But the Lamb was also king. Hari. Pwede bang paghiwalayin? Pwede bang i-disconnect ang pagiging tagapagligtas ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagiging Panginoon at pagiging hari? Do not disconnect. When you disconnect it, you have another Jesus. Ibang Jesus na yon. Hindi na yan ang Jesus ng Biblia. Hindi na yan ang Jesus ng Biblia na may papel na gagampanan sa iyong buhay at may diretso, may kapangyarihan, may right over your life. Why? Creator natin siya. Wala ba siya ng karapatan para usisain ka, tanungin ka, nilikha kita, ano ang ginawa mo sa akin? Wala ba? Hindi lang na creator siya, redeemer po siya. Ano ang kanyang ginawa? Ano ang papel na ginampanan niya? Binayaran niya ang kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Nagbuhos po siya ng kanyang dugo at buhay. Si Jesus Christ po yun. Sabi ng Biblia, binili tayo sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay bumili, may karapatan ka? May karapatan ka ba na gamitin ang binili mo? Mayroon, wala. Sino sa inyong bumili ngayon ng sapatos? Baro, damit. Wala kang karapatan para gamitin yon na ikaw ang bumili? Mayroon. Binili tayo ng Panginoon. Binili tayo ng kanyang dugo. Mayroon ba siyang karapatan na gamitin tayo? Mayroon ba siyang karapatan para pagsabihan tayo, anak, hindi yan tama. Ito ang tama. Mayroon ba siyang karapatan? Yes. At hindi pwedeng i-disconnect the Saviorship and the Lordship of Christ and the Kingship of Christ. Hindi pwede i-disconnect. Dito po makikita natin, yung mga taong hindi nagpasakop, haharapin pa rin nila itong kordero. Itong nagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Subalit sa pagkakataong ito, ano ang gagawin sa kanila? Alam ba ninyo na haharap tayo sa hari ng mga hari? Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Sana dumating na nga. Pero sinasabi ko po sa inyo, pag hindi ka tunay na nagpasakop sa Panginoon, nagsabi ka, naniwala ako sa iyo, tagapagligtas ka, oo, pero wag mong pakialaman ang buhay ko, sarili ko ito. Pwede ba yon? Yan po ang easy recidivism. Bahala na lang, balang araw, baka ibigay ko ang buhay ko sa iyo at ipagamit ko sa iyo. That is a different Jesus. Hindi yan ang Kristo ng Biblia. Yun ang imahinasyon nila. Na para bagang, pwede kang iligtas ng Diyos, pero ayaw mo namang talikdan ang kasalanan. Sige nga, sabihin mo nga sa Panginoon, Panginoon, magtutunay ako sa iyo, pero ayaw kong iwanan ang kabastusan ko, ayaw kong iwanan ang bisyo ko. Bahala ako sa buhay ko. Pwede ba yon? At yun po ang pagkakamali ng easy recidivism. Tandaan po ninyo ang sabi ng Bible, unless you repent, you shall all likewise perish. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. Luklukan, trono yan. Mayroon bang nakaupo sa trono na hindi hari? Mayroon bang nakaupo sa trono na hindi Panginoon? Kordero po yan. Si Jesus Christ yan nakaupo sa trono. Ang tandaan ninyo, ito ay darating pa. Maghahari ang Panginoong Jesucristo sa libutang ito. Next, verse 3. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ang kordero ay naroroon at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin. I find comfort in these verses. Makinig kayo ng maigi. Ang sanlibutan ngayon na pinumumunuan ng mga taong ayaw sa Diyos, magulo. Tama? Magulo. Ang sanlibutan ngayon na pinamumunuan itong mga politiko, ang tapang-tapang. Ang tapang-tapang gumawa ng kalokohan kahit na kontra sa batas. Alam ninyo, ang tawag ba dyan? Nakakapanggigil?
Nagtuturo po ako ng politics and governance. Kahit na pakunti-kunti, marunong ako ng konstitusyon. Marunong ako na kung warrant of arrest ang dala mo, hindi ka maghahanap doon, ni maghuhukay doon. Tama? Bakit ginawa nila yon? Ang tapang-tapang, ang yabang-yabang. Zero pa ang PhilHealth. Now, hindi po ito pagpolitika, ha? Sinasabi ko sa inyo dahil ganito tayo sa libutan, alam natin pinamumunuan tayo dapat ng konstitusyon. Di ba? Hindi ng kung sinong tao. Hoy, kayo, matuto ang bawat isa sa atin. Dahil, makinig ng maigi, the greatest capital of oppressor is the ignorance of the people. Kung ignorante ka, lalo kang api-apihin. Okay? Ganun lang yun. Hindi ko po kalaban ito sila. As if na panig ako sa kung sinong politiko. Hindi po ako politiko. At hindi ako kumakampi sa kung sinong politisyan dyan. I am against what is wrong. I am for what is right. Sabi ng isa, ay hindi, kasi pastor tayo. Nabasa mo si Ahab? Alam niyo si Elijah? Propeta yon. Si Ahab, masama na hari. Anong ginawa ni Elijah kay Ahab? Hindi nagsalita si Elijah dahil magkakasala siya kung pagsabihan na si Ahab. Hindi po. Basahin niyo sabi ni Ahab, o ni Elijah kay Ahab, ikaw ang nagpapagulo sa Israel. Nabasa ninyo si John the Baptist? Nabasa ninyo yon? Nang ang kapatid ng bali si Herodes, inagaw ni Herodes ang asawa ng kanyang kapatid. Inagaw. Tama ba yung ginawa? So takot ba si John the Baptist? Ay, leader yan, wag nating pagsalitaan yan. Hindi. Sinabihan na si Herodes, mali yang ginagawa mo. Inagaw mo ang asawa ng kapatid mo. Parang kaparehas lang yan ngayon, mga kapatid ko. Pero ang comfort na nakita ko dito, makinig kayo ng maigi, ang comfort dito, darating ang Panginoong Jesucristo. Hahatulan itong mga nang-aapi sa mga tao na mga mahihina kaysa kanila. At sa pagdating ng Panginoon, nabasa natin kanina, mga hari kuno diyan, mga prinsipe diyan, sisigaw sila dahil takot sila humarap sa kordero ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi ko po ito sa inyo, hindi tayo taga rito sa sanlibutang ito. Okay? Oo nga, nandyan ang mga api, pero there is that great comfort. The King is coming! Darating ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at hahatulan ang mga taong hindi magpapasakop sa Kanya. Okay? Bakit kaya ito nangyayari? Bakit kaya ito nangyayari? Pwede namang pagpapatay na ng Panginoon ang mga taong ito at ang mga maling, mga false prophet. Pwede naman, pero hindi po. Tinutulutan ng Panginoon ito, ang totoo ito. Ito ay pandaraya ni Satanas na tinutulutan ng Panginoon sa kapanahunan natin para malaman kung sino talaga ang tunay at kung sino ang hindi. Do you want the verse? This is the verse. Sige, basahin natin. For there must also be heresies among you, that those who are approved may be recognized among you. Tingnan nyo ang word must. Hindi will. There must. Kinakailangan talaga na mayroong ganito. Tinutulutan ng Panginoon ang itong mga pandaraya ni Satanas, itong pag-disconnect ng persona ni Christ sa kanyang role and rights. Bakit tinutulutan ito ng Panginoon? Upang, ano sabi diyan? Upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo.
last days po ngayon, malalaman mo kung tunay ka. Kung parang wala kang pakialam na magpasakop sa tunay at buhay na Diyos, wala kang pakialam na magpasakop sa Kristo na ito. At sabihin mo, bakit naman ako magpapasakop? I am the captain of my soul. Maniwala ka o hindi, kahit na sige mo tanggap, sa 1,000 beses ka tumanggap sa Panginoon, ang ibig sabihin, hindi ka tunay. Hindi tunay na Panginoon ang tinanggap mo. Okay? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang bibig natin, Panginoon, Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pero ang buhay natin, hindi naman natin kinikilala ang Panginoon at hindi natin sinusunod. Nabasa niyo sa Luke 6:46? Why call ye me Lord, Lord, and you do not do the things that I told you? Bakit tatawagin mo ako Panginoon? Pagkatapos ayaw mo namang sundin ang sinasabi ko. Di ba? Ganun lang yon. Boss, ikaw ang boss ko. O sige nga, kunin mo nga yung bag ko doon na iwan. Ay, bakit mo ako utusan para bus lang kita? Naku, grabe. Don't you know that? Pero yan po, maraming mga tao sa mga huling araw, haharap sa Panginoon at sasabihin nila, Panginoon, Panginoon. Ito ang sabi nila, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Aba, nagsipanghula sa pangalan ni Jesus. Di ba? Hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? Aba, magagaling ito, nagpalayas ng mga masamang espiritu. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan o gumawa ng milagro sa pangalan ni Jesus. At sasabihin nila sa Panginoon, ikaw ang tinatawag naming Panginoon. Gumawa kami ng milagro. Nagpahayag kami ng salita mo sa pangalan mo. Hindi mo kami papasukin sa langit? Anong sagot ng Panginoon? Ito po. Sige, basahin natin English. And then will I profess unto them, I never knew you. Ito ba ay mga backslider? Tunay na nanampalataya, nag-backslide lang? Tunay? Hindi. The word never, I never knew you. Ang ibig sabihin, kahit kailan, hindi kita kilala. Wala kang relasyon sa akin. Yun ang ibig sabihin. Siguro kung mayroon kang relihiyon, siguro ko sumusunod ka, gumagawa ka ng ganito, nagpapalayas ka ng masamang espiritu sa pangalan na sinasabi mong Jesus. Gumagawa ka ng milagro. Pero hindi kita kailanmang kilala. Wala kang relasyon sa akin. Dahil ang may tunay na relasyon sa akin, kahit na wala ka ng relihiyon, susunod ka sa akin. Tama ba yun? Not everyone who calls unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Paano ito, Pastor? Hindi pa naman kami perfecto, hindi naman tayo perfecto, nagkakasala pa tayo, hindi tayo makapasok sa langit? Tanungin kita, kung nagkakasala ka, anong nararamdaman mo? Pa-smile ka lang? Okay lang? Total, ligtas ako. Wala namang problema yan. Ganun ba yun? Ang tunay na mananampalataya, hindi po perfecto. Pero kung nagkakasala ka, kahit walang nakakita sa iyo, sinusurot ka ng damdamin mo, sinusurot ka ng budi mo, sinasabihan ka ng banal na espiritu, nasaktan ako. Confess your sin. Di ba? Ganun lang po yun. Nawawala yung kagalakan ng kaligtasan. And so, tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. This time, sinasabi ko po sa inyo, hindi po ito biro-biro. Maanay kang maging baptist, mag-join ka sa lahat.
maraming Baptist denomination. Mayroon ngang Baptist diyan na sa kongreso. Di ba? Ang relo tag 3 million. Naku, hingi tayo sa kanya. Bigay natin sa mga mahihirap dito sa Gatbo. Makinig po kayo ng maigi. Not all those who say unto me. Say unto me, Lord, Lord. Sabi ng Panginoon, hindi yung nagsisay, kundi yung sumusunod sa akin. Dahil kung ang sinasabi mo dito, wala naman dito, hindi nga lalabas yan sa gawa. Ang gawa po, hindi po kailangan para maligtas tayo. Dahil ang kaligtasan, tinapos na ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti, ni sa paggawa ng masama. Ang kaligtasan po, regalo ng Diyos, biyaya ng Diyos. Sa mga taong magpapakumbaba, lalapit direkta sa Panginoong Jesucristo, kikilalanin niya na siya ay makasalanan, kikilalanin niya yung Kristo na ito ay ang Diyos na nagkatawang tao, na siyang nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, inamatay, inilibing at nabuhay na magulit, siya ay ililigtas. Pag naligtas siya, may nangyayari sa loob. Makinig kayo ng maigi. May nangyayari sa loob, hindi po sa bibig. May nangyayari sa loob. Marami ang sinabi ng Bible. Ang Banal na Espiritu na nanahan sa iyo. At pag may nangyari sa loob, then sabi ng salita ng Panginoon, it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Lalabas po yan sa buhay po natin. Okay? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang mabuting gawa, hindi po requirements, resulta po ng tunay na naligtas. Kaya't kung ang tao nagsasabi na siya ay tunay na mananampalataya pero walang pagbabago sa kanyang buhay, makinig ka ng maigi. You are seriously mistaken.